Nako mga karibin natin, ito, nagkakagulo na sila sa ginawa ni Vice President Sara Duterte. Ano kaya ito? Yan po ang ating aalamin mga karibin natin at bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po nating alamin ang patungkol po sa balitang ito, no? Eto na po. Ang balita ko nung in-announce nung Monday ni Vice President, abay nagkakaguluhan ang political establishment. Lahat nag-meeting. Ano ba itong ibig sabihin? Bakit ganito? Yan ang sinasabi nila. Wala na ang Duterte. Spent force na yan. Alam mo, tumahimik nga lang si PRRD. Nagkakagulo sila. Lalo na pag nagsalita. Magsalita pa. Diba? Yung sinasabi ng mga ito spent force ay hindi ko kako alam kung anong ibig sabihin nila ng spent force. Kasi ang alam ko si Speaker, 180,000 ang boto sa isang distrito sa Leyte. Klaro. Ngayon, ang tanong ko, ngayon, kung sabihin ni BP Duterte, ay sa Leyte ako tatakbo, hindi ba magkakagulo kayo? That doesn't stop her from doing that. She can, file residency and register as a voter there. So anything is possible. The point is, she made that announcement. Yeah. And that should be telling to all politicians who have been, abandoned the Dutertes. Correct. Ma'am, There will come a day. gusto naman namin ma'am na humaba pang ating talakayang. Very interesting. Maraming nanonood at nakikinig po sa talakayang ito. Pero we will give the final question to Ma'am Lorraine and then we will invite you in another schedule. We should have another round, Ma'am Maludo. Galing, so, galing. Professor, what I know about the Vice President is that her passion is public service. No, I don't think anybody can question that. No, very, very clearly. And I think that what really moves her now to stay on and to be tenacious is not personal ambition or anything like that. We've seen it. That's the Duterte brand. It's really public service, wag ka magnanakaw, etc. Diba? So, I'm sad that that it has come to this, that puro politika ngayon. Because we do know now that yung serbisyo ang nawawala sa taong bayan. Di po ba? So, in the end, parang kasi I heard you say kanina, no, na si President like this, like that, no, and is it Martin Romualdez, is it Lisa Araneta, etc. No, so in the end, parang for me, and I want you to comment on that, is that I will always the buck will stop with the president. Whatever happens, it will be that nobody stuck a gun to his head. He asked for our vote, and therefore siya yung sisigilin natin whatever happens, if it's Martin Romualdez or his wife or etc. Diba? In the end, for me, in my mind, because I was also trained in the Duterte School of Good Governance, it will be the president who is accountable to the Filipino people. And whatever happens here, whatever we're seeing, you can say, oh, maybe it's Martin Romualdez, that's just moving. For me, what I see now is the president. Ma'am, Who wants the people's initiative, etc. ma'am, dugtong doon sa final question na. So yan mga karibin, tama po si Doc Lorraine Badoy, no? Mga karibin natin, ano man po ang kalabasan, ano man po ang mangyari sa ating bansa, no? Maging si Speaker Romualdez man ang gumawa o si First Lady Lisa Marcos. At the end of the day, mga karibin natin, si President Bongbong Marcos pa rin po ang pwede nating sisihin, mga karibin natin, no? Ha? Kasi siya po ang presidente ng ating bansa. Siya po ang nagpapatakbo ng ating bansa, no? Siya po ang ama ng ating bansa. Kaya wala po tayong ibang masisisi, no? Kung magkagulo man, no, ang ating bansa sa mga nangyayari ngayon. Kasi ang nangyayari kasi mga karibin natin, hindi po kontrolado ni PBBM yung mga nangyayari, di ba? Hindi niya po kontrolado yung kanyang mga tauhan. Sumasalungat po sa kanya. Kaya hindi po siya sinusunod, kumbaga, di ba? Hindi po siya sinusunod.
Kaya wala ka rin talagang ibang masisisi kung hindi si PBBM eh. 'Di ba? Ang presidente ng ating bansa. Oh. Tama po yung sinasabi. Kayo po ba, agree po ba kayo doon sa sinasabi ni Dr. Lorraine Badoy, mga karibin natin, na kahit ano pa man, kahit sino pa man yan, si PBBM pa rin ang sisisihin ng taong bayan. Namin, 30 seconds lang. Please, give your opinion to this. Ang ganitong uri ng talakayan at yung last question ni Ma'am Lorraine, are we treading into the perspective of the administration na ang ganitong pagtatalakay ay destabilization? And are we on that level na kapag tinalakay natin ang governance, fitness and capability and competence to govern, at sa sinasabi ni Ma'am Lorraine na nakikita ngayon ng taong bayan na tinatanong nila kung fit and competent to govern and go on ang presidenteng ito batay sa mandato, do you think are we trading doon sa sinasabi ni Ma'am Lorraine, veering away from the people's good citizens' duty to advocate good governance and become partner of the state and government? Or are we now towards destabilization? Ipaliwanag mo ito, ma'am, sapagkat yun ang pagtingin ng mga nasa kapangyarihan ngayon, ang lahat na nagtatanong at naghahanap ng good governance and accountability ay mga destabilizers ang kanilang kategorya. Ma'am. Okay. Maraming salamat dyan. Number one, hindi ako destabilizer kasi ako'y tumulong sa kampanya noong 2022. Pangalawa, ayaw ko ng extra-constitutional. Dahil nasubukan natin yan at ang bayan ang naghihirap. Pangatlo, ang pagpitik ay ekspresyon sa demokrasya. Tama. Democracy depends the minority. No? Without the minority voice, there is no democracy. Absolutism. There is authoritarianism, Tama. there is dictatorship. Right now, what I know is we are under a democracy because we just had an election in 2022. Number 4, is it a national security threat? Talking about my country, about the government that rules my country, I don't think that is a national security threat. I didn't say down with whatever. No, we are talking. This is part and parcel of democracy, and I think they should be broad enough in terms of their thinking Tama. to determine whether one is destabilization or one is just love for country. Correct. Claro. Can Well I ask, said. Can I ask just super one last question? Because you presumed what your presumptions don't hold water anymore. Because Malu, you said this is now a democracy, but what have we experienced? We've experienced the cold hand of authoritarianism, and for the first time in my whole life, I have felt the clamping of my freedom of expression that I have never in my entire life felt, not even during the first Marcos times. And as you know, no, SMNI is facing all these charges, arbitrary, illegal, and it's really just to clamp down. And so I take that view. No, that's the sad part about what is going on right now, and that is the truth. Ma'am Malo, your final Yes, reaction yes, to that. Yeah. Well, you know, until we are all jailed and we are all stopped from saying what we are saying today, we should remain saying and keeping our voice. Yes. Because at the end, bayan nito, leader lang sila na nahalal. Yes. Tama. At sa nangyari kay Presidente, si Vice Presidente showed that she can turn her back from it. Yeah. Thank you. In a land that is dark, there is that shining spot where our Vice President said, I had enough, I can turn away from this position. Yeah. So, sa akin, napaka-telling yun. Kasi walang gusto magsalita eh. Yeah. Yung So yan, mga karibin natin, yung sinasabing destabilizer yung mga nag-criticize ngayon sa gobyerno. Gaya nga po ni di ba ni the General's opinion, di ba? Si General Macanas. Tapos si Captain Dado Enriquez, mga karibin natin. Maging ang SMNI, mga karibin natin, at iba pang mga vloggers na nagko-komento lamang patungkol po sa ating sa ginagawa ng ating gobyerno. Diba?
ay tinatawag ng destabilizer nitong mga ah, admin supporter, mga karibyo natin. So, tama po yung sinasabi kanina na we are just expressing ourselves, di ba? Kasi part po yan ng demokrasya. Kaya wag naman po kayong kung magko-komento po yung tayo, di ba? Sa ating gobyerno, ibig sabihin, mahal natin ang ating gobyerno kasi gusto nating itama yung kanilang pagkakamali, di ba mga karibin natin? Kasi, minsan kasi, eto mga karibin natin opinion lang po ito. Minsan kasi, hindi mo makikita yung pagkakamali mo kung hindi sasabihin ng ibang tao, di ba? Nangyayari po yan sa ating lahat mga karibin natin, di ba? Kaya nga si Senator Amy Marcos ay nagsalita na at pinayuhan nga itong kanyang kapatid na mag-ingat dyan sa mga demonyo na nakapalibot sa palasyo. Ibig sabihin, pati si Senator Amy Marcos ay alam na meron nga talagang bumubulong kay PBBM. Well, anyway, balik po tayo dito kay Vice President Sara Duterte, mga karibin natin, sa kanyang pasabog na nagkagulo nga mga kalaban. Kasi tatakbo, no? Itong si Vice President Sara Duterte, hindi lang po natin alam kung sa Senado o sa Kongreso. Pero, di ba? Kung gusto niya talagang harapin ang problema ng ating bansa, sa palagay ko, dito siya tumakbo sa Kongreso, mga karibyo, nang magkaharapan na, face to face, tamba, no? Well, ano naman po ang inyong reaksyon, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga karibin natin, maraming salamat po.